galing sa ating mahal na Apo ko. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri pa sa salamat ay sa inyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na wagas at tapat ang pagmamahal niya. Sa tinay paalala kung paano siya magmahal. Kung nararamdaman at dadamhin lamang, tunay na masasabi nga ng bawat isa. Totoo pala at buhay na buhay siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang lahat ay pagpapahalaga ang kailangan. Tulad sa isang pamilya, kung mapagmahal kang magulang, pinahahalagahan mo ang mga anak mo, iniisip mo ang lahat ng mabuting kapakanan nila. Nagtyaga ka, nagtitiis ka, nagsasakripisyo ka. Sa isang negosyo, kapag mahalaga sa iyo ang negosyo mo, nais mong pakinabangan ito, mamahalin mo, pangangalagaan mo, sisikapin mong umasenso. At ang lahat ng ito ay kaakibat ang Ama. Gayon din naman sa pananampalataya. Kung mahal mo ang pananalig mo, at nais mong malugod sa iyo ang Ama, pagsisikapan mo, pagsusumikapan mo, pagnanasahin mo, magawa mo ang nararapat at kalugod-lugod sa Kanya. Ang lahat nga ay mayroong kailangang gawin, kailangang isuko, kailangang ibaba sa pagpapamilya, kung mabuti kang magpamilya, maisusuko ka. Yung dating kung sino ka, na dalaga ka o binata, na malayaw ka, na yung ginagawa mo dati ay di mo nagagawin, alang-alang sa pamilya mong minamahal. Lahat nga ay may dapat isuko, ganun din sa pananampalataya. Kailangan isuko mo ang sarili mo sa Ama para makita mo ang tapat niyang pagmamahal sa iyo at madama mo kung paano siya magmahal. Ang lahat ay kailangang may pagbabata. Kapag namumuno ka sa kabanalan, may isusuko ka. Kaliligtaan mo ang sarili mo, hindi mo pahahalagahan, sapagkat kapag ito ang pinahalagahan mo, mahihirapan ka. Masasaktan ka, maaaring manghinawa ka, o dili kaya ay tumugot ka. Sapagkat hindi lahat ng paglilingkuran mo ay totoo sa'yo, tapat sa'yo, at gumugusto sa'yo, nagmamahal sa'yo. Kaya ang lahat nga ay paggamit lamang. Gagamitin mo ang pananalig at pananampalataya at gagamitin mo ang pagtitiwala sa Ama. At ikaw naman na anak niya, ginagamit ka lang dito sa lupa. Hindi mo sarili ang lupang ito, hindi mo sarili ang buhay mo. Hindi ka binuhay ng sarili mo at di bumuhay sa iyo yung sarili mo. May bumuhay sa iyo.
May nagpahalaga sa iyo. Kaya't kung pinahahalagahan ng bumuhay ang binuhay niya, dapat ang binuhay ay magpahalaga rin sa bumuhay. Ang lahat ng ito ay kailangang gawin, sapagkat kapag ito'y hindi ginawa, hindi mo makikita ang totoo kung papaano ang Diyos Ama sa iyo'y totoo. Kailangan lahat ay may pagsuko, may pagbabata, may pagsisikap, may pagsusumakit. Sapagkat kung hindi mo nga gagawin ito'y wala kang ang kakamtin, hindi ka magtatagumpay. Ngunit sa lahat ng ginagawang ito ng tao, nandiyan ang Ama, kapiling siya't kasama, katulad ng may karamdaman. Hindi lamang ang kailangan na magsumikap para gumaling ang may sakit, yung nanggagamot sa kanya, yung nagmamahal sa kanya, kundi dapat siya rin ay magtiyaga, magsumakit, magsumikap din, manalig, manampalataya. Sapagkat pinakamahalaga, ikaw na may karamdaman, ang siyang unang may pananampalataya, ang siyang unang matibay sa pananalig, ang siyang unang tumatanggap na gagaling, nagtitiwalang gagaling, naniniwalang gagaling, sapagkat hindi mapapalakas ng salita mo ang walang gawa. Sapagkat hindi mapapalakas ng kapwa mo ang sarili mo, kundi mo tatanggapin at hindi ka makikiisa. Kaya ang lahat nga ay mayroong pagbabata, may susuko, gayon din sa pagpapaaral ng mga anak. Kung hindi ka magtsatsagang magpaaral at may takot kang ang pinag-aaral mo'y baka mag-asawa, baka hindi makatapos, baka magloko, wala kang tiwala, matatakot kang gastusan siya, matatakot kang pagpatuloy mo ang pag-aaral niya. Gayon din naman ang mag-asawa kung walang tiwala sa isa't isa, walang pagmamahal, walang pagbabata, hindi rin magiging maganda ang pagsasama nila. Alalaumbaga, lahat ng binaybay ko tinuran sa inyo, kalakip ang kailangan ay pananalig, pagtitiwala, pag-asa, pagsusumakit, at pagsusumikap. Sapagkat kapag ito ang wala, mahirap. Hindi mo nga kakamtin ang ikaw ay magtagumpay. Ganon din sa pangangalaga ng mga hayupan. Kung di ka masipag, hindi ka matyaga, hindi ka umaasang sila'y lalaki, sila'y mabubuhay, sila'y maibebenta mo at pakikinabangan, mahihirapan ka, tatamarin ka, mawawalan ka ng pag-asang magbata. Lahat nga ay kailangan ng pagsusumakit at pagsusumikap. Kung nais mong maging isang singer, magtitiis kang mag-aral ng nota. Magtitiis kang mag-aral ng lahat ng kriteria. Yung tinatawag na kailangan mong 100% ay alam mo. Sapagkat kung hindi, ay hindi mo nga ito matututunan. Sapagkat kung di ka nagtsatsaga, nagbabata, hindi ka magiging maganda ang kalalagayan. Lahat may kalakip na pagtitiis. Ano nga ba ang buhay na ito na hindi nagtiis? Sino nga ba ang may taglay na buhay na hindi nagtiis? Bata man, katamtaman ng edad, matanda man, may tinitiis. Lahat may tinitiis. Walang taong hindi nagtitiis. Higit ang Ama. Lalo siyang nagtitiis. Higit ang pagtitiis niya sa mga anak niya, sa kanyang pagbabata, na makilala siya, matuntun siya, maramdaman siya, at patuloy na tanggapin siya. Lahat may pagbabata. Kung may isip ang tao, lahat pagninilayan, kailangan mo ang magbata. Kung ikaw ay nag-aaral na magbabasa, hindi ka pa marunong, magdidiletra ka muna. Magtitiis ka.
hanggang bumilis ka ng bumasa. Kung di ka pa marunong magsulat, magtitiis ka. Lahat ng dinaybay ko, lahat ng tinuran ko'y naroon pa rin, nakapasok pa rin ang pagtitiis. Kung naganganak ka, isa kang buntis na nilalang. Nagdadalang tao kang babae. Nagtitiis ka dahil mahal mo ang dinadala mo. Tinitiis mo hanggang 9 na buwan na ito'y daratal na ang araw ng pagsilang. Kailangan mo ng pagtitiwala na kaya mong ilabas yan. Sapagkat kung hindi at naduwag ka, natakot ka, nagkanervyos ka, doon na yung hindi mo alam kung ano na ang gagawin. Lahat nga ay kailangan. Saan ito kukuhanin? Sinong magbibigay ng matuwid sa nilalang? Ng pagbabatay kanyang kakamtin, ng pagtitiis ay kanyang kakamtin, na ang pananalig ay kanyang kakamtin, na ang pagkatapat niya ay kanyang kakamtin, walang dilit ibang pagmumulan, maliban ng Ama. Kaya naman, kung mananampalataya kayong totoo at nananalig kayong tapat sa Ama, babatahin niyong kilalanin siya. Magtitiis kayong makilala niyo siya. Patuloy niyo siyang hahanapin, hindi ang mukha niya, kundi ang mga gawa niya, ang mga salita niya na napagninilayan, na magdudulot ng liwanag, na magbubukas sa diwa ng tunay na kabutihan. Ano nga ba ang di binata? Tulad ng tagapagligtas, nagbata rin, nagsumakit din, nagsumikap din, naging tapat sa pagtanggap. Sapagkat kung hindi, walang naligtas, walang maliligtas, walang tagapagligtas ng kaluluwa. Mga minamahal, ano baga ang ibig kong ituran? Sa buhay ng tao, sadyang maraming binabata. Ang buhay ng tao ay sadyang pakikibaka. Ang lahat ay pakikibaka. Wala pang buhay na hindi nakibaka. Pinakikibakahan mo ang buhay mo habang naririto ka sa lupa. Kung paano mo ito iuusad, isasadsyad, hindi mo alam, hindi mo kaya yan na mag-isa. Kaya't may Diyos Ama na nagpapakilala. Kilalanin siya. Patuloy siyang kilalanin at patuloy niyang ipakikita ang siyang tunay na may magagawa sa bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nawa ang isiniwalat ko at binaybay na inulat sa inyo. Matutunan niyo ang gawin ang magbata't magsubikap kayo. Ang magtiis baga sa lahat ng sandali. Ano man ang ginagawa nyo, kailangan nyong magtiis. May ginagawa kayo't wala, kailangan nyong magtiis upang ang maghapon ay sapitin nyo. Gayon din ang magdamag. Kailangan nyong magtiis sapagkat kung sa magdamag ay maiinip ka, hindi ka matutulog. Hindi ka makakali at di ka makasasadyad. Baka ilang gabi lamang na hindi ka natutulog sa takot mong baka ikay maabutan ng lindol, ikay bagyuhin, ikay kung ano ang iniisip. Makasasadyad ka kaya? May lakas ka kaya? Ano baga ang ibig kong ituran? Ang lahat ay nagiging payapa at nagiging kapayapaan na dulot ng Ama. Kung babatahin nyo, titiisin nyo, siya'y patuloy na sa inyo'y makapanahan. Sa pamamagitan ng Espiritu, na taglay at bahagi sa inyo, batahin nyong nasa katauhan nyo, at anuman ang nais at layo nyo, siyang nakababatid kung ano ang mabuti para sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Ano nga bang hindi nagbata?
Ang hayop, walang pagbabata. Na makikita kang pangangaralan mo, pagsasabihan mo, ngunit mas mainam pa kung minsan ng hayop. Kayang batahin ng tao, katulad ng kalabaw. Natitiis niyang habang naghahakot siya ng palay na nakasakay sa kanya. Sa likod niya ang nakasakbit na pamatok ng gariton. Hindi man siya makapagsalita na, kanina pa ako, isoga mo naman ako. Ngunit patuloy pa rin siyang lumalakad, dumahakbang habang may tinatahak siyang daan na pinapapasan sa kanyang hindi niya naman tinanong, kaya mo ba ito kalabaw? Ngunit, hindi ba't kahiya-hiya? Mas mainam pa ang hayop ay nagtitiis? Yaan ang tanong ng ama. Kaya't kung kilala siya, ano nga ba ang sandaling pagbabata? Ang karampot na pagbabata, kung tatamasahin mo na may maluwat na ligaya, ano baga ang ibig kong ituran? Karampot na pagbabatang kilalanin mo ang ama. Karampot na pagbabatang magtiis ka muna habang ang pagdalisay sa'yo, tinitingnan niya kung isa ka ng tunay at tapat na anak niya. At nang nakita niyang katotohanan, tunay ka na ngang matatawag, na ibigay sa iyo ang kalayaan, na ang binata mo, napakita ng ama, na di siya talusira, na di siya naninira, at di siya sisira ng buhay ng mga anak niya. Kundi ang lahat, nang naayon sa kanyang kalooban na tinupad at ginawa ng kanyang mga anak, ang mga anak ding sa kanya'y tumupad at sumunod sa kanya ang nakinabang pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Lahat nga ay may pagbabata. Kung nakikinig ka at nakaupo ka, at nangangawit na ang balakang mo at puwit mo, babatahin mo ito kung nasisiyahan kang nakikinig. Sapagkat hindi mo na ito namamalayan, nakakausad ka ng ilang oras kung oras ang dinatal at binigyang pagkakataon para mapakinggan mo ang lahat. Ngunit at pasubali, kung di mo bibigyang puwang na magbata kang makinig, ang kinaiinipan mo at naiinip ka dahil ayaw mo, wala kang kinakamtan. Wala kang napapala, wala kang natatanggap, sapagkat wala sa iyo ang tawag na pagbabata. Ang salitang pagtitiis. Kaya't ang lahat ng nagtitiis baga, nagbabata baga, na iisa lamang ang katotohanang salita na ibig sabihin noon at kahulugan. Nagbabata, nagtitiis, kakamtin mo rin ang lahat pagkatapos kaakibat ay ligaya at galak. Mga mahal, sino ang hindi nagbata? Ikaw tao, kung may isip ka, may binata ka. Nagbata ka na. Isipin mo'y ito. Kung may hinihintay ka, halimbawa'y anak mong matatapos. Nabata mo na ang 4 na taon, matitiis mo na rin ang 1 taon. Halimbawa may sakit ka, natiis mo na ng ilang buwan, nabata mo na rin ang taon, at inip ka na, di mo na kayang batahin, ayaw mo na, suko ka na. Hindi ba sayang ang tiniis mong ilang buwan, ilang taon? Na kung yaong pagtitiis mo na yon, ay dagli-dagli pagdakay tinapos mo na. Kung kailan mo tatamuhin nararapat mo nang makamtan, sumuko ka, gumawa ka ng paraan para mawala ka na sa mundo. Napatotohanan ba ng Ama na may nagagawa at magagawa siya? Ganyan ang tao. Nagbata ka ng hirap, natiis mo na ng ilang taon,
binata mo na ng ilang taon, at pinagsumikapan mong makatighaw, makabuti sa buhay mo ang ginagawa mo. Ngunit bigla ka nagsawa sa pagtitiis mo'y umayaw ka na. Gumawa ka ng masama, nakaisip ka ng masama. Hindi kaya nasayang ang ilang taon mong pagbabata na kung tiniis mo dapat at ibinigay mo na lahat sama, sana nakita mo may araw palang paglaya ka. Ang lahat nga ay wala sa unang pagsisisi, laging nasa huli. Kaya naman, ang taong nagmamadali, nagdudumali, pangkaraniwan, namamali. Ano baga ang ibig kong ituran? Yamang nagbata na kayo para kilalanin nyo ang ama't makilala nyo. Patuloy pa rin kayong magbata at sa gawain na tinutunguhan nyong ito. Sa pagbabatay nyo'y hindi malilingid, malilihim ito. Kaya't kung ano man ang binabata nyo, ilagak nyong tapat at totoo sa Ama, kayo na rin ang makikinabang at kayo ang makakatamasa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, walang pinagkaiba. Sa nagtanim ng halaman, nakita niya ang kanyang tinanim na buto ng mais. Lumago. Ngunit, lumagpas sa inaasahan niyang dapat ay mamunga na. Ang hindi niya tinitingnan at di niya sinuri man lamang. Hindi niya sinilip yung mga puno kung may sumusuhol na baga. Kundi ang tiningnan niya yung taas. Hindi man lang niya sinilip ang kababaan. Na dapat kung hindi niya tiningnan ang taas at pati ilalim ay tiningnan niya, dapat nakita niyang may bunga pala. Pinutol niya. At nang hinihilera niya na yung kanyang pinutol na mga puno ng mais, nasilip niyang hindi sinasadya. Naku, namumuko na pala, sumusuhol na pala ang mais sa mga punong ito. Bakit naputol ko pa? Ano baga ang ibig kong ituran, mga minamahal ko sa talinghaga ko? Ganyan kung minsan ang tao. Ang tinitingnan ay pakinabang, ang hinahanap ay pagdakay pakinabang. Ayaw munang suriing magpakababa. Ang sa tuwinay ang taas ang minamasdan niya, ang pagtaas ng buhay niya, ang paglago ng kabuhayan niya. Ayaw niya munang tumitig sa pagpapakababa sa Ama. Ayaw niya munang gawin magpakababa siya. Disin sana kung ginawa ito, napakita ng Ama, kung tumitig ka lang anak, sa mababang pamamaraan ko, disin sana'y napakita ko, may sisibol ding bunga sa'yo. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Walang nagpapakataas na hindi bumagsak. Subalit walang nagpapakababa na hindi inangat sa lupa. Ano ba ang ibig kong ituran, mga minamahal ko? Ang pananampalataya at pananalig ay kailangang may kalakip na pagpapakababa. Kailangang may kalakip na pagsuko. Kailangang may kalakip na pagtanggap. Kung ito ang wala, hindi nyo malulubos, madarama ang Ama. Hindi nyo ganap, makikita ang hiwaga niya. Hindi nyo lubos, makikilala siya. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Bakit sa butil ng mais at bakit mais ang hinambing ko? Mga minamahal ko, ang mais, kapag ito'y sumusuhol pa lamang, ang makikita mong nakalaylay, yung buhok niya lamang.
Subalit, hindi mo man nakikita ang busal niyang namumunga na nagkakaroon ng butil na susun-susun na. Kapag ito'y binuksan mo at matibay na nakita mong marapat na siya ay putulin na at aanihin na. Nang buksan mo'y sagus-sagunsun pala. Susun-susun pala. Yaong butil na nanagana dahil sa paglingap at pagmamahal ng may-ari sa Kanya. Tao, ganyan kayo kamahal ng Ama. Buhok nyo lamang ang nasisilayan at di ang kaloob-looban ng utak nyo. Hindi ang kaloob-looban ng kaisipan nyo upang do'y mabasa nyo at makita sa kapwa nyo kung anong laman ng utak nyo, kung anong laman ng isip nyo. Ngunit ang Ama, patuloy nyo siyang itala sa puso't isip nyo. Wala man kayong nakikitang bunga pagdaka at hindi nyo namamalayan, kasama nyo pala siya. Isang araw mapapatotohanan niya, tulad ng mais, mapapasusun-susun, mapapasagunson ang butil ng bunga na pakinabang ninyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Walang nagbata, nagpagal, naghintay, at nagtiwalang lubos sa Ama na di inabutan ng katagumpayan at galak ng buhay niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Maglakbay man kayo sa dakong malayo, kung urong sulong kayo at hindi kayo dumiretso, hindi kayo makasasadsyad sa paroroonan nyo. Subalit malayo man sa palagay nyo at mahirap para sa inyo, patuloy nyong lakarit hakbangan, may sasadsyad pa rin kayo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Ganang katauhang talino'y di maiuulat ito. Ganang pagkataong katalinuhay di may sisiwalat ito. Ganang di nyo nasilayan na kapag ulat ako sa inyo, ganang kayo'y may pandinig, kayo'y nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya ang lahat ay pagbabata, katulad ng paghihintay na pagbabagong buhay. Kapag may kalakip na pagtitiis, kakamtin mo rin ang kalayaan ng pagkatighaw. Ang pagbabata sa pagbabago ng iyong pamilya, kung may tinitiis ka't binabata, sinasakripisyo ka, sinisigurado ng Ama, wala sa buong panahon, dagok mo'y sa iyo layang. Hindi, kukunin niya yan at palalayain ka rin naman. Buhay bang Ama? Tulungan lamang ng totoo at tapat ang puso nyo. Gawin nyo lamang makatotohanan kayo at gagawin ng Ama ang katapatan niyang totoo at tapat na totoong totoo sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya lahat may pagbabata, katulad ng gumagawa nito. Kung di nagtitiis, aba, pag nasundot ka ng karayom, nako, at nasaktan ka, tinapon mo na yan, nako, hindi mo matatapos. O nahirapan ang mata mo, dinaskul-daskul mo na, paglabas, ano kayang resulta? Ganun lang. Walang pinagkaiba kapag ka nananahi ka, daskul-daskul ka, nagmamadali ka, gusto mo'y matapos na, bandang huli, sinusoli sa'yo ng nagpatahi. Ano ba naman tahiyan at liko-liko? Ang laki ng aldag. Metilikosa pa, metilikosa.
Meti. Ulitin nyo nga. Meti. Melti. Ayan. Nabulol. Totoo yan. Lalo na kung sadyang maselan. Gusto niya'y pulido. Hindi mo alam, meticulosa pala. Aba, binalik sa'yo, di ka binayaran. Napala mo yan. Buhay ba ang Ama? Ganun lamang. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa mga factory, may mga sila, ang tinatawag na supervisor, mga nag-i-inspection, inspector, nag-i-inspection sila, ini-inspection, hindi infection. Ngayon kala mo makalulusot ka. Kadami akong nagawa. Nagmamadali nakakota ako. Kaya pala gusto nang matulog. Mababagal kayo ako'y tapos na nakakota natutulog. Nako po, dahil palpak ang ginawa niya at nagmamadali, binalik sa kanyang lahat. Bandang huli, siya ang nag-iisa doon. Halimbawa, operator ka, Operator ka sa isang electronics. Minamadali mo. Gusto mo matapos ka. Pagkatapos, nung nasuri, puro reject. Sabi ng quality control. Pakitawag mo nga kasi one. Sabihin mo, ibalik niyan lahat yan. Sino ang nagdusa? May napala ba ang pagmamabilis mo, pagmamadali mo? Ngunit kung marunong magtiis at nagkigtapat, dapat kaganda ng ginawa. Napagalman, may pakinabang. Buhay ba ang Ama? Yaon ang ibig sabihin ng Ama, huwag kayong nagdudumali sa buhay nyo. Huwag lagi kayong nagmamadali. Matuto kayong magtiis kung ano ngayon ka. Kung ano ngayon ang nasa iyo. Tiisin mo lahat. Hanggang sa hindi mo namamalayan, sa pagtitiis mo na yan na nakikita ng Ama, tapat ka. Baka kung kailan ayaw mo na't di mo nang hinahanap, tsaka pa binibigay sa'yo. Ganyan ang Ama. Ganyan siya. Maniwala ka, walang pagkabula ang salita niya. Pagtiwalaan mo, walang pagkabula ang salita niya. Sapagkat yun siya. Pinagtitiisan niya ang tao, binabata niya ang tao, sapagkat totoo siya. Kaya't ang nais niya, magpakatotoo rin ang mga anak niya. Upang matutong magbata, upang matutong magtiis. Sapagkat tapat, yan ang kalakip ng totoong tao. Buhay ba ang Ama? Kaya, ano man ang tinitiis nyo, sa pagtitiis nyo, huwag naman kalakip ay galit. Huwag niyong samahan ng hinanakit. Huwag niyong samahan ng pagdaramdam. Huwag niyo rin samahan ng pagkabagot. Sapagkat kapag ito ang nasa inyong pagtitiis, di rin kayo makasasadyan. Sapagkat pagpapaimbabaw pala ang pagtitiis mo. May pagtitiis bang nababagot? May nagtitiis bang nagagalit? May nagtitiis bang nayayamot? Ang tinatawag na pagtitiis, halimbawa, isa kang pintor. Dapat ay maganda ang ginuguhit mo. Hindi ka marunong magtiis. Busalsal. May gugusto ba siya bibili ba dyan? Kung gusto'y pulido, nakita, ba't kumalat yung pintura ni Rick? Ba't lumagpas yata sa guhit? Alam pala niya lahat. Marunong pala siyang tumitig. Akala mo naman dahil ikaw lang ang pintor at yung bumibili walang alam, akala mo'y papasa ka. Alalaong bagay, ganyan ang Ama. Kuminsan akala ng tao, pasado na, tama na, nakapasa na siya.
Ngunit hindi niya alam, dinaya ang ama, papasa ka ba? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Subalit kung lahat ay lalakipan nyo ng katapatan, katotohanan, pagbabata, pagtitiis, perfect ang ama. Tao, hindi perfecto. Ngunit kapag hinanap mo siya, siyang sinunod mo, ang lahat ay isasaayos sa iyo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos, ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Ka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Bigyan niyo sila. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari naku sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano at papaano mo makakamtan ang matibay na pananampalataya? Matutong magbata, matutong maghintay, matutong gumawa
huwag sa salita. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ang lahat ay ginagamitan ng pagbabata. O pagkatapos ng binata mo, nagpakasakit ka sa una, bandang huli, grasya at pagpapala mo sa iyo. Tulad ng isang inang nagsakripisyo sa pagpapaaral sa anak niya. Ang isang amang mabuti, hindi lasinggero, hindi, basta, di ba? Nang makinabang siya sa magandang pundasyon niya sa kanyang anak, bandang huli siya ang nagsasabing, Diyos ko, wala na lahat ang hirap ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Yan ang totoo. Kaya ang lahat ay mayroong gantimpala sa mabuting gawa. Ang lahat ay mayroong parusa sa di tamang gawa. Ikaw ang nagtanim ng masama sa kapwa mo, ano ang kakamtan mo? Ikaw ang nagtanim ng pait sa kapwa mo, ano ang resulta nito? Kung ano tinanim mo, siyang bunga nito. Buhay ba ang Ama? Kung ano ang ginawa mo, siyang ganti sa'yo. Kung ano pinukul mo, alangan namang pinukul mo'y bato, binalik sa'yo'y tinapay. Pero ang sabi nga, ang taong mabuti, pinukul ka, balik mo ay pagmamahal. Buhay ba ang Diyos? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, lagi niyong tatandaan, ang isang punong mabunga, pinupukol iyan. Di baling pukulin, patuloy naman sumisibol ang bunga, hindi mawawalan. Kawawa ang pumupukol, tagakuha lang siya't nagnanakaw. Ikaw ay pinasisibulan, di ba ikaw ang masaya? Kaya, ano naman ngayon kung pagtatawanan ka sa pananampalataya mo? Kung bandang huli naman, galak ay kaakibat mo. Sumainyo ang kapayapaan, magpakailanman. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib ng matapat na pag-asa, matapat na pagtitiwala, matapat na pananalig, matapat na pananampalataya. Sapagkat sa katapatan, ang kaakibat pagdaka ng lahat ng binata, galak sa puso ay nakakamtan. Pagharian kayong lubos, pagpapalay inyong kamtan. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Bukas magsimba kayo kung papaano ang amay nagbata naman, nagsugo ng anak niya para sa mga anak niya. Inambing niya ang kasaysayan ng isang hari, na iniwanan niya ang mga ngalaga sa ubas. Basahin nyo na lang yan. O, dili kayo magsimba kayo para bukas ay marinig ninyo at karagdagan naman. Pagbabata lahat, katapatan lahat ang kailangan. Hindi man magkakatulad ng pahayag, ngunit ang direksyon at tinutumbok ng salita ay isa lamang. Maging totoo at tapat. Huwag kayong lilimot sama, kayo'y kanyang dililimuting ganap. Pagpalain kayo. Halina kayo, mga minamahal.